go mga kachika, samahan niyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Ganap na 43 minuto pasado alauna ng hapon nang ipasok ni Kris Aquino sa loob ng nicho ang urn na naglalaman ng abo ng kanyang kapatid, si former Philippine President Benigno Simeon Noynoy Aquino na pumanaw sa edad na 61 noong June 24, 2021 dahil sa renal disease secondary to diabetes. Bago, ipinasok ni Kris sa nicho ang urn ni Pinoy, isa-isa muna itong niyakap ng kanilang mga kapatid na sina Bolzy, Pinky at Bill, at ang madamdaming tagpong ito ay nagpaluha sa mga nanood ng live coverage ng PTV4. Kahanga-hanga ang funeral rites at military honors na iginawad sa dating Pangulo na inilibing ngayong hapon sa tabi ng puntod sa Manila Memorial Park, Parañaque City ng kanyang mga magulang, sina ex-President Cory Aquino at former Senator Benigno Aquino, Jr. Nagmarka, sa isip ng mga sumubaybay sa paglilibing kay Pinoy ang pagsaludo ng pamangkin niyang si Bimbi Yap nang basbasan nito ng holy water ang urn ng kanyang pumanaw na tiyo. Sa mga naulilang kapatid ni Pinoy, si Kris ang iyak ng iyak habang pinagmamasdan niya ang paglalagay ng lapida sa nicho ng kanilang nag-iisang kapatid na lalaki. Tahimik ang pag-iyak ni Kris, taliwas sa ulat ng isang female reporter na humahagulgol ng iyak ang television host actress. 3 beses na binigyan si Pinoy ng water salute ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. Una, nang lumabas mula sa Ateneo de Manila University sa Quezon City ang funeral convoy matapos ang banal na misa sa Church of the Jesu. Pangalawa, habang papasok sa loob ng Manila Memorial Park ang funeral convoy, at pangatlo, bago nagsimula ang huling pagbabasbas ng mga pari sa abo ng sumakabilang buhay na dating namuno sa bansa. Sa kasaysayan ng mga Pangulo ng Pilipinas, si Noynoy Aquino ang kauna-unahang former president na ipina-cremate ang bangkay. At dahil sa coronavirus pandemic, mahigpit na ipinatupad sa burol ng abo ni Pinoy ang health and safety protocols tulad ng pagsusuot ng mga face mask, face shield at physical distancing, na hindi natupad ng abangan ng mga tao ang pagdaan ng funeral convoy mula sa Ateneo de Manila University hanggang sa Manila Memorial Park. Panoorin natin ang mga kaganapan.